Praise God na taliwala sa mga panghitabo sa atong palibot karon mga kaigsunan. Amen. Ni apata, wala pa ta na consume mga kaigsunan. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan ning kahigayunan na usab na makapaambit sa pulong sa Dios. Alang sa matag usa kanato mga kaigsunan, akong hulamon makadiyot ang inyong mga kasing-kasing karon, mga hunahuna mga kaigsunan, na which is atong ipokus sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. So mga kahadlok, mga kaigsunan, mga kabalaka, kuhaon na sa Ginoo mga kaigsunan. Amen. Praise God. Giulaan tas dugo ni Ginoong Kristo Jesus. That's why we celebrate today sa iyang pagkamaayo nganhi sa atong mga kinabuhi. So nining kabuntagon mga kaigsunan, sa mga naning labayng mga simana, kanang series of funeral, series of events na nagapanghitabo sa atong panahon karon, and which is kanibang gikinahanglan kini og magbaton kita og right understanding mga kaigsunan every day. O ang mga panghitabo sa atong palibot karon mga kaigsunan, dili na nato masabtan mga kaigsunan. In fact, even mga young people karon, grabe na ang atong mga panghitabo mga kaigsunan. That's why today, ikinahanglan nato na makabaton kita right perspective, right understanding sa atong kinabuhi tungod kay adunay gitawag na kanabang dangerous day mga kaigsunan. Dangerous day, kini nga adlaw mga kaigsunan, dili nimo makita sa inyong kalendaryo. Dili ni makita sa unsaman nga kalendar mga kaigsunan kini na adlaw. Makakita kag Tuesday, Monday, Wednesday, Thursday and Friday, Saturday and Sunday. But this day mga kaigsunan, dili nimo makita, gitawag kini og someday. Nabay someday sa kalendar mga kaigsunan? Wala. So, mauna na kini maoy pinaka-dangerous. Walay exemption ni ini, yet mga katawhan karon mauni ang ilang matang kinabuhi. That even believers nagkinabuhi ni ining gitawag og someday. Right? Amen. Unsa man ning someday? Sa umaabot nga mga adlaw, puhon, sa sunod. Mauni ang someday mga kaigsunan og nakita nato ang mga panghitabo sa atong kalibutan. Mauna na niya kita karon mga kaigsunan aron dalhon na upod kita sa another level sa atong pagtuo diha sa Ginoo. That kining someday mga kaigsunan mauni mo deceive kanato diha sa pagkamatinumanon diha sa atong buhi na Dios. Amen. Maybe moingon ka, someday I will pray. Mauna na sa matag adlaw mainampuon ta kay wa ta kasiguro sa ugma. Sa umaabot wala ta kasiguro mga kaigsunan. Someday I will serve the Lord. Ayaw na paabuta mga kaigsunan ang mga adlaw na makuyaw mga kaigsunan. Someday I will forgive. Na kung makapangahatag o pangayog pasaylos Ginoo. Makasabot bitaw ang Ginoo. Bantay ta mga kaigsunan kay dili guaranteed ang tomorrow. Dili guaranteed ang someday. Today, mga kaigsunan. Amen? Someday I will surrender to God. And someday I will change. Daghag someday mga kaigsunan. O dili na mahuman nga someday mga kaigsunan sa atong kinabuhi. So sa atong giuluhan kuni karon mga kaigsunan ang atong pamalandong pulong sa Ginoo, the spiritual deception of someday. Wow, praise the Lord. The spiritual deception of someday. Ilad mga kaigsunan o bantay tani ini. Kay mo ni hinay-hinay mukaon sa atong espirituhanong kinabuhi mga kaigsunan. Amen? Ganang gitawag og someday. Ang Ginoo nag-ingon na today mga kaigsunan
God calls us to obey today, mga kaigsunan, because tomorrow is not guaranteed, mga kaigsunan. Tanawa na kung panghitabo nato sa kalibutan. Kinsay nag-expect ato na mahitabo silang kinabuhi. Or sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. A series of, nakaingon ko ganina, series of funeral ba, nga kung kuha na itong mga nanglabay mga simana, mga kaigsunan. Makaingon ko ba na ay batanon pa, naanay medyo naana sa edad, pero ang kanabang, ang bottom line ba sa kinabuhi, mga kaigsunan. Pag-atubang ba ni aning sitwasyon na mga kaigsunan, naabay guaranteed ang imong kinabuhi pag-atubang nimo sa Ginoo. Amen. Mauna na ayaw biya nining kalibutan na naway kasiguruhan. Amen. Put your kanabang ang imong kinabuhi dito sa Ginoo, mga kaigsunan, that even pagahing tabo ni sa atong palibot karon na atay garantiya diha sa Ginoo, mga igsoon. So, the spiritual deception of someday, mga kaigsunan. Ug manindog ta, duha lang ni ka main text ang atong basahon karon, mga kaigsunan, isi paghatag o pasidungog sa pulong sa Ginoo. In Psalms 90 verse 12, dunganan na to pagbasa, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. In Proverbs chapter 27 verse 1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong karon, magapanglingkod, mga kaigsunan. Background ining Psalms 90, mga kaigsunan, sinulat kini ni Moses at the wilderness, mga kaigsunan. He wrote while watching the entire generation of Israelites na kanabang nagakamatay ni ining panahon, mga kaigsunan. In fact, the scholar calculated na 1.2 million ang namatay ni ining for 40 years. 40 years man sila na naa sa wilderness, naglibot-libot sa wilderness, mga kaigsunan. Niyatong panahon na 1.2 million people, mga kaigsunan, namatay on that particular time, mga kaigsunan. For 40 years. Ako ning mathematics gid po ba? Okay, nagamit ang akong calculus pagkuan na ni, mga kaigsunan. Akong gi-divide 1.2 million divided by 40. Mugawa siya 30,000 people die every year. I-divide na po nato og 365. 82 to 90 people dies every day. Wow. Imagine na nimo na 90, 80 to 90 ka mga tao ang namatay kada adlaw. I don't know kung unsay ilang paagi sa serbisyo dito, Ma'am Linek. Salamat na naana siguro yung mga pastoral care dito na nagwali. Isa-isa, 90. Mga kaigsunan, imagine na nimo. Unya, mamahimo paging 90s. Oh, mga Kristohanon karon kay paabto na mag 90s. Oh, ang serbisyo, mga kaigsunan. Oh, ing ana, mga kaigsunan, ang panghitabo kaniadtos panahon ni Moses sa wilderness. But mauna na mag-ingon ako kanato sa matag usa kanato, mga kaigsunan, nga ang kinabuhi kinahanglan makabaton kita right understanding. Tungod kay ang kinabuhi mubo lang, mga kaigsunan. Unya di na mo balik ang atong kinabuhi, mga kaigsunan. And that's why nining kabuntagon, mga kaigsunan, the deception of someday nganhi sa atong mga kinabuhi. Posible na naa ka diri karon, ugma na ko mga lagad sa Ginoo. Ugma na ko mangayog pasaylo sa Ginoo, nindot kayong mensahe sa atong giawit karon, mga kaigsunan. Open ang kanabang kaluwasan alang sa matag usa kanato, mga kaigsunan. Available kaayo ang kaluwasan, it is a free gift. Gikan sa Ginoo, mga kaigsunan, ang kaluwasan tungod kay wa ta masayod sa ugma. Karon, mga kaigsuonan, atong
i-embrace kining adlaw nganhi sa atong kinabuhi. So, the tragedy or the dangerous of someday mga kaigsunan, it is a deception keeps people from responding to God. Dili ta mo respond sa Ginoo tungod kay daghan pag-ugma, abi nimo naapay umaabot. Unya nako, busy pa ko sa akong negosyo. Unya nako, mo dawat kang Ginoong Kristo Jesus. Ingon ang Ecclesiastes chapter 12 mga kaigsunan. Nagsulat nini. Very kana bang wisdom gid iyang gipangayo sa Ginoo. Ingon sa Ecclesiastes chapter 12, remember your Lord while you are in youth. Remember your Creator while in your youth. Unsay bot pasabot mga kaigsunan? Samtang napay kusog, samtang naapay panahon. Amen. Alagara nato ang Dios. Salamat sa Ginoo sa Bethel Community Church kay pronsit ato mga senior citizen. Praise the Lord. Hallelujah. Samtang naapay panahon mga kaigsunan, ayaw tuguti ang kanabang someday na maoy mo disip sa atong mga panghunahuna karon mga kaigsunan. Kay kana nga adlaw, it is a very dangerous to respond God's present nganhi sa atong kinabuhi. The devil says, don't follow God, but God today, follow me mga kaigsunan. Amen? So, adunay pipila ka mga different aspects sa atong spiritual deception of someday mga kaigsunan. So, adunay upat ka butang na akong isubmit sa inyo mga kaigsunan, nining kabuntagon. Different aspect of spiritual deception of someday. Kay basing nagkinabuhi kaniini na matang sa kinabuhi mga kaigsunan, someday. Amen? Someday na Lord, bata pa bitaw, i-enjoy sa akong kinabuhi. Kung tanaw natong panghitabo sa mga eskwelahan karon, someday. Naka-join ko sa campus rin, campus ministry. Dito nila Pastoral Lyra. Grabe. Kulang na lang og altar call si Pastoral Lyra mga kaigsunan. Naglinya dito ang magpa-counsel kang Pastoral Lyra. Naiduha kay young people akong naistorya kay babae man, gana bang naatay kuan gamay kay babae man. So ang ilang mga problema, suicidal. Moabot sa suicidal ang ilang mga problema mga kaigsunan. O salamat sa Ginoo na naay Bethel Community Church, naay campus ministry. Oh, maayo na lang ma-address. To God be the glory. Kining ing-ani na matang sa mga panghitabo sa atong kinabuhi mga kaigsunan. So number one, different aspect of spiritual deception of someday. Someday ignores the brevity of life. Kana bang ibaliwala lang nato bitaw ang kana bang kamubo sa atong kinabuhi. Tungod kay sa pagkakaron kusgan pa ka. Sa pagkakaron nindot ang dagan sa imong ekonomiya. Sa pagkakaron nindot ang imong trabaho. Mao na nalimtan nimo na ang kinabuhi mga kaigsunan dinis kalibutan. Mubo lang mga kaigsunan. Ug i-appeal sa imong priority. Sa imong kinabuhi mga kaigsunan ang atong kamubo sa kinabuhi mga kaigsunan. Ingon pa ang Psalms 90 verse 10, 70 to 80 ang atong kinabuhi dinhis kalibutan sa pagkakaron. Naa na lang sa imo kung mag-change lifestyle ka. Mutaas-taas pa siguro imong kinabuhi kung na-change lifestyle. Di nakamukaon sa mga bawal. Salamat na lang kay na-pikilbol karon. Dula-dula og pikilbol, change lifestyle. So 70 to 80 i-compare nimo sa kanabang giandam sa Dios na eternity. Mao na ayuho nato paggamit ang atong panahon mga kaigsunan. Ayuho nato paggamit ang kaning mga adlaw. Dili ta makapanghinambog na naapay ugma kay wa ta masayon. Only God knows. Amen. Ingna imong tapad, pikpika imong tapad, dili ikagarantiya ang ugma mga kaigsunan. Amen.
Tungod kay today is the day, mga kaigsunan sa atong kinabuhi. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Usahay mauni atong nalimtan, mga kaigsunan. Namubo ramday atong kinabuhi. Wise people miss your life by God's perspective. Wow. Maunay nindot na maalamo na tao. Kana ba ang iyang ginamisyor, ang iyang kinabuhi in God's perspective, mga kaigsunan. Amen sa atong nga kinabuhi. Tungod kay our days are limited. Our opportunities are limited. Ug usahay na kinabuhi ta labi na ang kultura sa mga Pilipino, mga kaigsunan. Kana bang mamaya na habit. Dilibay nga na ang mga Pinoy, mga kaigsunan. Unya na lang. Ugma na lang. Puhon na lang. Ingana ang atong mga kultura, mga kaigsunan. Our assignment are limited. We count money. We count years. But the word of God count your days. Amen. Usahay ang atong ihap, ang atong birthday. Kada tuig ang atong ihap ba? Oh, birthday na ko. Murag senior citizen ako. Batch 20 na ko. Usahay, ing ana atong ihap sa kinabuhi, tuig. Pero ang Ginoo nagpahinumdum ka nato, ang kwintada sa Ginoo, adlaw. Tungod kay way siguro sa umaabot, mga kaigsunan. Diha lang gid sa Ginoo, mao itag-iya sa umaabot, mga kaigsunan. So, tanawa ra gud ang kinabuhi, mga kaigsunan. Ingon pa sa James chapter 4 verse 14, mga kaigsunan. What is your life? It is even a before, mga kaigsunan. Sama lamang sa yamog ang atong kinabuhi. Mutungha panahon sa kabuntagon, pagulwa sa adlaw, mahanaw. Giing ana ang atong kinabuhi, pahugulagway sa pulong sa Ginoo. And that's why, mga kaigsunan, make the most of your day, mga kaigsunan. Spend time sa Ginoo. Spend prayer, spend reading the Word of God. Yes, Ginoo, mga kaigsunan. Opportunities, mga kaigsunan. Kana bang atong tugyan sa Ginoo ang tanan nining adlaw, mga kaigsunan. Nakapanugyan ba ta sa atong kinabuhi karong adlaw? Amen. Tungod kay wa ta masayod unya, ugma. Unsay mga panghitabo, ang Ginoo lang gid mo'y nasayod sa tanan, mga kaigsunan. So in Job chapter 14 verse 1 ug 2, mga kaigsunan, life is short and full of troubles. Ang kinabuhi sa tao mubo og puno pagyud sa kasamok, kabalaka, kahadlok. Ang atong kinabuhi, mga kaigsunan, na usahay di ta katulog. Sa atong mga kinabuhi, ing ana ang atong kinabuhi, mubo lang o puno pagid sa kasamok. But praise be to God, mga kaigsunan, a wise people miss your life, God's perspective, mga kaigsunan. Kining tanan, lumalabay ragid ta nining kalibutan na. Tinguhaon nato tong dapit nga giandam sa Dios alang sa matag usa kanato. Tungod kay ang kinabuhi dinhis kalibutan mubo lang. Puno pagid sa kasamok na tanawa. Ang atong palibot karon, mga kaigsunan. Natanawa ang mga panghitabo, kahadlok sa atong panahon. Nakita nato karon ang mga panghitabo, mahadlok na ta. Mao na dili ka garantiya, mga kaigsunan, that even kita na mga believers, mga kaigsunan, ato giyong tinguhaon sa matag adlaw ang atong kinabuhi na ma-align gid diha sa Ginoo, mga igsoon. Tungod kay ang kinabuhi mubo lamang, mga kaigsunan, adunay story ni Krista Rodriguez, mga kaigsunan. Krista Rodriguez, kana bang a vlogger, stylist, mga kaigsunan. O very popular kini sa Dominican Republic ang iyang kinabuhi, mga kaigsunan. Ingon si Krista Rodriguez, I had the world's most expensive car in my garage, but now I have to use a wheelchair. Oh, tungod kay moingon ta og money,
Mao na nakahayakuan ko na mag-vlogger lang po siguro ko ani no. Daghan magkwarta dayong vlogger. Mag-vlog lang mi ba? Mga mag-vlog lang siguro mi. Oh. I had the world most expensive car in my garage but now I have to use a wheelchair. Tungod kay nakasinati man ni siya kana bang at the age of 40 mga kaigsunan, nakasinati siya stomach cancer. In my house there are all kinds of branded of clothes. Shoes and price tags, but now my body is wrapped in a small cloth. Kita mo ng small cloth na kuan lang na nasa hospital. I have a lot of money in the bank, but now I don't benefit from that amount. Tuwa na sa doktor. Hurot-hurot na sa doktor. Ang iyang kwarta. Ang atong gipaningkamutan pag abot sa panahon, dito ra gyapon sa doktor mga kaigsunan. Next. Nga mga kaigsunan ang kuan ba? From 5-star hotel, now spending time in hospital, moving one clinic to another. Imagine mo na matang si kinabuhi. From 5-star hotel. Moving one clinic to another clinic, mga kaigsunan. I've signed autograph to hundreds of people, but this time, the medical records are my signature. Yan kasikat sa una, daghag magpa-sign, daghag magpa-selfie. Karon, medical records na lang iyang ginapirmahan. I have been to 7 barbershop to get my hair done, but now I don't have a single hair of my head. Imo naman. Tungod sa cancer mga kaigsunan. With a private jet, I can fly anywhere, but now I need 2 assistants to walk the hospital gate. Even though there is a lot of food, now my diet is 2 tablets a day and few drops of salt and water in the evening. This house, this car, this plane, this furniture, this bank, the excessive fame and glory, more of it works for me. None of this will calm down from me, mga kaigsunan. Nakita ninyo mga kaigsunan ang kinabuhi. At the age of 40. Naana sa iya tanan mga kaigsunan. Pero, niabot ang point, mga kaigsunan. Ingon siya na the most important thing is health. Pero moingon ko na the most important thing, mga kaigsunan, is salvation. Amen? Salvation. Kaya musugot taog sa dili. Like Krista Rodriguez, mga kaigsunan. Na imagine, tanawang kamubo sa kinabuhi. 40. Mag-edad kag 40 karon, grabe na, mga manakit na mga kaigsunan. Life begins at 40 daw. Salamat sa mga batch 20. Okay, nakakuha na mga kaigsunan. Praise the Lord. So, every day is a gift, mga kaigsunan, nga ni sa atong kinabuhi. So, make at the most of the day. Tomorrow is a possibility. Today is certainty, mga kaigsunan. Amen? Kung ikaw karon naglingkod, kung imong i-evaluate ang imong kinabuhi ba? Asa naman ang akong kinabuhi karon diha sa pagpangalagad, Lord? Kung ikaw karon naglingkod mga kaigsunan na wala pa, yes, nakailakas Ginoo mga kaigsunan, pero wala ka pa'y relasyon na lalom diha sa Ginoo, kini ang panahon na imong dawaton si Ginoong Kristo Jesus sa imong kinabuhi. Mga kaigsunan. Tungod kay ang kinabuhi, mubo lang. Wa ta makasiguro ugma karon ang sigurado mga kaigsunan. So, i-upir nga itong kinabuhi diya sa Ginoo. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo, i-take serious na to. Amen? Labi na sa mga young people, i-take serious na itong atong mga pagpangalagad sa Ginoo kay usahay kung kusgan pa ta. Daghan pag someday. But remember, the spiritual deception of someday, mga kaigsunan, ignores the brevity of life. Amen? Samtang aduna pa'y panahon
alagari ang Dios sa imong kinabuhi. Amen. Samtang aduna pay panahon, gitawag na adlaw, alagari ang Dios sa imong kinabuhi. Ask yourself, what God already told me? Unsa may pakigistoryas Ginoo sa imong kinabuhi karon mga kaigsunan? What has God already told me to do? Ayaw na paabota ang someday mga kaigsunan. Kini ang panahon. Mga lagad ta na matinud-anon, serving the Lord. Di ba na ay kalipay in serving the Lord mga kaigsunan? Amen? Bisag rain or shine, ang kalipay. Pastoral care, mamisita, rain or shine, pero ang kalipay, latay-latay sa mga pilapil. Oh, praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Serving the Lord with gladness mga kaigsunan. Why I am waiting? Unsa may imong gipaabot mga kaigsunan? Kini ang panahon na alagaran na nato ang Ginoo. Kay nagtayog ng mga kayutaan sa nagkalain-laing dapit. May na lang kay naay bag-ong kuan mga androids karon. Imusiga og pula kana kusog. Warning. Oh, mao na wa ta makasiguro mga kaigsuonan sa ugma. Today mga kaigsunan, atong ipahiluna ang atong kinabuhi diya sa Ginoo. Amen? Kung wa ka pa kapangalagad sa Ginoo karon mga kaigsunan, dawatas Kristo Jesus isi personal naman luluwas sa imong kinabuhi. Kung ikaw nangalagad na karon, padayon og matinud-anon diya sa Ginoo. Ayaw pag-ingon na, unya na, later na. Oh, unahon sa ninako, we count money, we count opportunities. Opportunities mga kaigsunan, dili na kana mobalik mga kaigsunan. Labi na ang atong kinabuhi. That's why kana bang atong i-enjoy ang gift of life sa Ginoo mga kaigsunan. Amen. Number 2, kanang the deception of someday sa atong mga kinabuhi mga kaigsunan. Someday presumes upon tomorrow. Atong gihatag ang atong kumpiyansa sa ugma. Daghan pag-adlaw, ugma na lang. Tanawan ni mga ginikanan, suguon ni mong mga bata, unya na ma. Unya na pa, later na, wait. Hantod, na back to me. Ikaw lang gihapon. Hantong kinabuhi, ikaw lang gihapon nagtrabaho. Oh. Someday presumes upon tomorrow. Amen. Ingon ang atong isa ka mintik sa Proverbs chapter 27 verse 1, do not boast tomorrow for you do not know what a day may bring. Amen. Ayaw ipaniguro ang bahin sa ugma kay wala ka masayod unsay mahitabo gikan karon og hantod ugma. Kinsay nakasayod unya? Kinsay nakasayod unyang gabi. Kinsay nakasayod ugma. Wala mga kaigsunan. Mao na dili nato ibutang, dili nato ikapaniguro ang atong kinabuhi. Mao nay deception sa atong kinabuhi that someday presumes upon tomorrow. Daghan pag-ugma, daghan pag-unya. Pero remember na ang atong kinabuhi mga kaigsunan, wala nakaangkla sa ugma. Nakaangkla sa Ginoo, mga kaigsunan. Amen? Ang atong kaluwasan nakaangkla sa Ginoo. Amen? And that's why today, mga kaigsunan, ipahiuyo nato ang atong kinabuhi, mga kaigsunan. Atong ibutang sa siguro ang atong kinabuhi karong adlaw. Kay ugma damlag, wala na tayo makasiguro kung unsay mahitabo, mga kaigsunan. Presumption is believing we control tomorrow. Hawak ko ang bit. Wala ka dito. Wa ka makasiguro mga kaigsunan sa ugma. Dili nimo hawid ang ugma mga kaigsunan, ang Ginoo lang yun. Amen? That's why don't presume tomorrow mga kaigsunan. Put your confidence in God, our Savior, our Redeemer, our Healer, our provider mga kaigsunan sa atong kinabuhi. Amen? Bisag daghan kag kwarta, sumala pa sa story.
na atong nabati karon mga kaigsunan, dili kini maoy guaranteed sa kinabuhi ng imong bank account kanang imong jet plane karon. Dili na guaranteed sa kinabuhi. Mag-away pa hinuon ang manununod. Di matarog bahin. Kaya isa gusto jet plane, wheelchair may gihatag. Nga na sa atong kinabuhi mga kaigsunan, dili ka garantiya ang kinabuhi mga igsunan. That's why today gipainomduman ta na dili nato i-ignore ang kamubo sa atong kinabuhi. Today alagari ang Dios. Today mga kaigsunan, ang kuna si Ginoong Kristo Jesus sa imong kinabuhi. Today mga kaigsunan, i-renewed, i-restore ang atong relationship, ang atong fellowship diha sa Ginoo mga kaigsunan. Kay basig na anay dryness karon ang imong kasing-kasing. Na anay mga nagpuyo nga kahadlok, nagpuyo nga mga kabalakas atong kinabuhi mga kaigsunan. In James chapter 4 verse 13 to 15 mga kaigsunan. Ingana ang atong kinabuhi, di nato ikapaniguro ang ugma. Sinong kinabuhi? Ato na ning gibasa, what is life mga kaigsunan? So, remember ninyo ang the parable mga kaigsunan ni atong the rich fool mga kaigsunan. Puno na ang iyang kamalig. Unya, naguba na sa kapuno. Puno na ang malita ba? Oh. Daghan na kay malita siyang kamalig. Iya paging ipaayo kay maghimo og dako. Kay para sa kabutangan ni ini, og iyang enjoy ang kinabuhi, drink, eat. Nga na mga kaigsunan, enjoy ang kinabuhi. Pero giingnan siya sa Ginoo, you fool. Wala ka masayod kung unsa karong gabi una, mamatay ka. Nga na po mga kaigsunan, kakwaan na itong panag-ingnan ba? Yes, wa man tay daghang kamalig. Oh, nga to kayong yuta, naras kuko. Wala man tay ingong ingana kadako na mga kaumahan or bahandi sa imong bangko karon. Pero salamat sa Dios mga kaigsunan, na diha sa Ginoo adunay kasiguruhan sa atong kinabuhi. Amen. Presumption, believing we control tomorrow mga kaigsunan. Presumpting deception tomorrow is being dangerous mindset where we assume that they have control over the time and delay obedience to God. Oh, usahay dili kayo dayon tamo tuman diha sa Ginoo mga kaigsunan. Tungod sa atong business kinabuhi, usahay ulahin na ang Ginoo. Sa atong kinabuhi, usahay di na nato priority ang mga godly perspective sa atong kinabuhi. You are not, ingon pa diri sa usa ka unknown na author mga kaigsunan, ingon siya, you are not guaranteed tomorrow, therefore make the most of today. Amen? Dili ginato ikagarantiya unsay mahitabo sa ugma. Karon mga kaigsunan, alagaran nato ang Dios. Yes, our confidence must rest in God, not in the future opportunities sa atong mga kinabuhi. And instead of saying, I'll obey later, say the Lord, will I obey today, mga kaigsunan, sa atong kinabuhi. Amen. Praise God. Karon ang tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili ugma, dili unya, kundili karon mga kaigsunan. Alagaran nato ang Dios na matinud-anon. Tugutan nato ang Dios na maoy priority sa atong kinabuhi. And it leads us to number 3 mga kaigsunan, the deception of someday. Sa atong kinabuhi, someday slowly hardens our heart. Mauni kana bang mukut-kut, muhinay-hinay, o kana bang ang atong kasing-kasing mga kaigsunan, kana bang muhatod og mga rejection, disobedient yes Ginoo. Someday tungod kay nag-assume ta, nag-presume ta na later or unya or ugma daghan pagpanahon
Usahay ang atong disobedience sa Ginoo mga kaigsunan, atong himuong kanabang later mga kaigsunan sa atong kinabuhi. Every day makes obedience more difficult. Tungod kay ang atong kasing-kasing sige natog disobey sa Ginoo, sige natog reject diha sa Ginoo mga kaigsunan. Every day our obedience is difficult. Di nata kanabang gusto og kabag-uhan. Mura comfort zone na lang nimo mga kaigsunan. A postponed conviction often becomes a hardened conscience. Kahit na imong kasing-kasing, awa na'y conscience, di na ka maminaw sa Holy Spirit, di na ka kadungog, o sa tingog si Ginoo. Amen? Tungod kay naa na kay ing-ani, slowly. Di lang nimo mabantayan. Yan ang atong later na lang, unya na lang, hinay-hinay. Mauna yung pagahi sa atong mga kasing-kasing, mga kaigsunan. In Hebrews chapter 3, verse 7, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Today, ingon sa Ginoo, today, do not harden your heart. Kung adunay pakigistorya ang Ginoo sa imong kasing-kasing, ayaw pagahia ang imong kasing-kasing igsuon. Kung gikonvict ka karon sa Ginoo to serve God, kung gikonvict ka sa Ginoo to accept God sa imong kinabuhi, kung gikonvict ka karon sa Ginoo, ang imong kasing-kasing na matinud-ano ng mga lagad sa Ginoo, today, do not harden your heart, mga kaigsunan. Wa ta masayon kung pagahi-gahi ka sa imong kasing-kasing karon. Wa ka masayod sa umaabot, mga kaigsunan. Only God knows. Delay can make us emotionally and spiritually less sensitive. What change, mga kaigsunan? Di nakasensitibo sa imong emotional o sa imong spiritual. Di naka-sensitive, mga kaigsunan. What once, kanabang, mo resist na ka o mga changes kinabuhi. Dili na ka kanabang madutlan. Tungod kay naa na kay kasing-kasing na kanabang gahi na imong kasing-kasing. Di nakasulod ang pulong sa Ginoo. Gahi na imong kasing-kasing, mga kaigsunan. But today, mga kaigsunan, gipahinumduman ta. Kanabang deception of someday, deception of kanabang later. Hinay-hinay mo na imong pagahi sa atong mga kasing-kasing. Ingnon ka sa kuana, Brad, mo serve tas Ginoo. Mga lagad tas Ginoo. Unya na lang, Brad. Maayo pa man ang imong panglawas, maayo pang dagan sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. Ayaw tuguti ng someday na mga lagad tas Ginoo. Moabot unya ingon pa sa Ecclesiastes chapter 12, moabot ang panahon. Mahadlok na ka sa mga habog. Mangurog na imong mga tiil. Paabuton pa ba na nimo na panahon, mga kaigsunan? Karon, mga kaigsunan, samtang batanon ka pa ikaw, samtang naapay panahon, samtang kusgan ka pa ikaw, mga kaigsunan, alagara na to, ayaw pagahia ang imong kasing-kasing. Amen. Hebrews 3:13, but encourage one another daily as long as it is called today. The more of you may be hardened by sins, difficult deceitfulness, mga kaigsunan. So, mao na naa kita karon, mga kaigsunan, magdinasigay kita nining adlaw, mga igsuon. Naapay gitawag na today. Dasigo nato atong kaugalingon ng mga lagad gyud sa Ginoo. Dasigo nato ang atong kaugalingon na dawaton gid nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Delayed obedience is still disobedient. Amen. Delayed obedience is still disobedient diha sa Ginoo. Adunay giingon sa usa ka author, mga kaigsunan, the heart hardens not only through a sin committed, but also obedience postponed. Dili lang sa sala no mo pagahit ay sa atong kasing-kasing, but also the obedience postponed. Ano bang someday word, mga kaigsunan? Dangerous giday na sa atong kinabuhi.
Dangerous sa atong spiritual life, mga kaigsunan. Anang word na someday. Dili lang ang sala mo'y magpagahi dahil sa atong kasing-kasing, mga kaigsunan. So what convicts your heart today, mga kaigsunan? Ayaw pag-delay, mga kaigsunan. Unsa may gi-convict sa Ginoo sa imong kasing-kasing? Salvation ba kini? Ayaw dugaya. Today, mga kaigsunan, imong desisyonan karon. Baptism ba kini, mga kaigsunan? Desisyon ni karon. Forgiveness. Basig naa pa sa ato karon diri naghawid-hawid gyapon kasuko. Or naghawid gyapon sala. Nindot ra ba kayo ang atong lifeline materials? Pray for forgiveness, mga kaigsunan. For healing. Amen? So, unsa may nag-convict sa imo karon sa ministry? Gi-convict ka karon na paggamit kas Ginoo. Daghan kay ministries Bethel Community Church. Nagkulang na gali ang Asers ministry. Amen. So gi-convict ka karon na mo surrender sa Ginoo, kini ang adlaw, mga kaigsunan, na atong isurrender sa Ginoo ang atong kinabuhi. Tungod kay ayaw pagahia imong kasing-kasing, mga kaigsunan. Kung nakadungog kas mensahe sa Ginoo karon, the brevity of life, sa atong kinabuhi, kini ang adlaw, mga kaigsunan. Tuguti na imong paharion sa imong kasing-kasing ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kung ikaw nangalagad karon, atong i-take serious ang atong pagpangalagad. And it brings to number 4, mga kaigsunan, the deception of someday. Someday waste every opportunities. So, daghan tag mga na-miss na opportunities. Gali, pag-abot ni mo na nakaila na kas Ginoo. Naluwas ka sa Ginoo, nakaingon ka karon, nganong karon pa man ni. Nganong karon pa man ni nahitabo sa akong kinabuhi, dapat kani adto pa. Pero salamat sa Dios, tungod sa grasya sa Dios, mga kaigsunan, sa dihang ni decision ka sa imong today, mga kaigsunan, imong na-experience ang grasya sa kuluwasan, and that's why the opportunities na imong gi-enjoy karon sa imong kinabuhi. Ayaw tuguti na ma-waste ang mga opportunity na kanabang gisalig sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kanang atong kinabuhi, gisalig na sa Ginoo. Ayaw usiki, mga kaigsunan, alagaran nato ang Ginoo. Don't wait for someday. Walk wisely today. Every opportunity God gave you sa imong kinabuhi. Don't wait for someday. Walk wisely. Today is every opportunity that God gives you. Amen. To share the word. Kaila po ang mga kaigsuunan diya sa Ginoo. O oportunidad nimo bisag nagsakay ka o pili ka, asa man ka gipahiluna sa Ginoo. Opportunity nato, mga kaigsuunan. Na atong kanabang imantala ang pagkamaayo sa Dios ngadto sa uban. Opportunity nimo na ang imong business kanabang mahimaya ang Ginoo sa imong negosyo. Opportunity nimo sa imong workplace na ikaw modanag, ipadanag ang himaya sa Dios sa imong kinabuhi, mga kaigsuunan. Tungod kay mulabay ra ang mga opportunity ug di ni kanimo balik, mga kaigsuunan. Ephesians chapter 5 verse 15 to 16. Be careful din how you live, mga kaigsuunan, because the days are evil. Making the most of every opportunity because the days are evil. Tanaw na to ang panahon karon, mga kaigsuunan. Hilabihan na ang sistema, ang kultura, ang influence. So make every opportunity. Kung ikaw usa ka Kristohanon karon, mudanag ka niining atong panahon, mga igsoon. In Isaiah chapter 55 verse 6, seek the Lord while may be found, call on Him while He is near. Na ayaw pagahi-gahi ay mong kasing-kasing igsoon. Samtang haduol pa, kay basig kuhaan nga kita sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan, ayaw pagahi ay mong kasing-kasing. Samtang aduna pa'y panahon. Samtang haduol pa. Samtang makaplagan pa nimo ang Ginoo, mga kaigsunan. Seek the Lord while He may be found, mga kaigsunan. Kay moabot na unya sa panahon na ulahi na ang tanan, mga kaigsunan. Ugali usahay nga na atong mindset. Dili bang mindset sa tao, mga kaigsunan?
Lord, kung ibalik pagali nimo Ginoo, kung hatagan pagay nimo Ginoo ang akong kinabuhi og chance, mga lagad gid ko na matinud-anon sa imo. Una na make every opportunity diha sa Ginoo. Kay basig moabot na ang panahon mga kaigsunan. Nawala nato pamalandunga. Samtang karon mga kaigsunan, hikaplagan pa nato ang Ginoo. Don't harden your heart. Seek the Lord, mga kaigsunan. Ingna imong tapad, seek the Lord. E basig nakatulog na ang imong espirituhanong kinabuhi, mga kaigsunan. Invitation emphasizing the grace and mercy of God. Along with the urgency of seeking relationship with Him, with the opportunity is available. Wow, praise God mga kaigsunan. Kini ang adlaw aduna pay opportunity available pa alang kanato. Tungod tomorrow is a possibility. Today is a certainty mga kaigsunan. Available pa ang grasya sa Ginoo. Amen. Available pa ang kanabang gugma sa Dios mga kaigsunan sa atong kinabuhi. So that's why make every opportunity mga kaigsunan. Kung ikaw nangalagad sa Ginoo, alagari ang Ginoo na mamahimong panalangin ang imong kinabuhi niining atong panahon karon mga kaigsunan. Charles Dickens says, never do tomorrow what you can do today. Procrastination is the thief of time, mga kaigsunan. So, samtang naapay adlaw, mga kaigsunan, unsay imong mahimo karon? Gusto ka na makasirkas pulong sa Ginoo? Buhata karon, mga kaigsunan. Gusto ka na makadawat sa grasya sa Ginoo, ang kaluwasan, diha kang Ginoong Kristo Jesus? Buhata karon, mga kaigsunan. Gusto ka na ma-enjoy pagid nimo ang imong family, himo ang sentro ang Ginoo sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. Because never tomorrow what you can do today, procrastination is the thief of time, mga kaigsunan. Opportunity, remember this, opportunities expire, mga kaigsunan. Dili lang ang imong load mo expire. Even our opportunities. Ang nakapait kung ang imong kinabuhi mo expire. Wa nimo ma-enjoy ang mga opportunity na hatag unta na sa Ginoo tungod kay gusto nimo someday. Later. Sharing with Christ, it an opportunity mga kaigsunan. Daghang kalag na nagpaabot. Ingon pa sa mga tao, ingon pa sa mga kaigsunan nga ang Bethel Community Church hinog na kaayo. Ang uban gali siguro na overnas kahinog. Hinog na kayong Bethel Community Church ug daghang mga kalag na nagpaabot. Amen. Salamat kay naay Bible studies kada Sunday mga kaigsunan. Make every opportunities. Souls are waiting sa pagpanguli nato karon mga kaigsunan. Sa atong panimalay. Daghan tag mga silingan, daghan tag mga loved ones. Wala pa diha sa Ginoo. Kini ang panahon mga kaigsunan. Ayaw sayangi ang mga opportunity na maka-experience po sila sa Ginoo. Sa pagkamaayo sa Ginoo, sa kaluwasan, hatag sa Ginoo, nanhi sa atong kinabuhi. Time is passing mga kaigsunan. That's why kanabang makabaton kita right understanding. Don't postpone sharing Christ. Ayaw tuguti. Usahay imong i-postpone ba? Unsay mga reason na ay mga ingani? Siguro maulaw, mahadlok ka. Ayaw ka hadlok mga kaigsunan. Share your testimony. Encouraging someone. Giving generously. Serving faithfully. And loving your family mga kaigsunan. Amen. God calls us to respond today sa atong mga kinabuhi. Amen. God calls us to respond today, not tomorrow. Today, mga kaigsunan, maghimo kag desisyon sa imong kinabuhi. Tungod kay mga opportunities, mulabay lang.
Di na mo balik mga kaigsunan. In 2 Corinthians chapter 6 verse 2, for he says, in the time of favor I heard you, and in the time of day of salvation I help you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Amen. Praise the Lord. Kini ang adlaw sa kaluwasan, igsuon. Kini ang adlaw sa mga pabor sa Ginoo. Nganong ni apatakaron mga kaigsunan tungod sa grasya sa Ginoo, tungod sa gugma sa Dios sa atong kinabuhi. Mao na ng atong kinabuhi, himuon nato ang tanang mga opportunity asa ka ipahiluna sa Ginoo. Labi na diha sa kaluwasan mga kaigsunan. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Igsuon sa atong kinabuhi, grasya rigid sa Ginoo na atong mabatunan ang kaluwasan mga kaigsunan. It is a free gift. Amen. In Joshua chapter 24 verse 15, choose for yourself the day whom you will serve. But Joshua says, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Praise the Lord. Serve the Lord. Sama sa gihimo ni Joshua, ni desisyon gid si Joshua. Karon ang adlaw na mo decide kay igsoon. Serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Dili ba nindot kayo? Nadaghan, nakasinati sa kaluwasan, daghang pamilya na bago. Diha sa Ginoo. Amen? Tungod sa usa ka desisyon mga kaigsunan. Ayaw palabya ang desisyon mga kaigsunan, ang choice, ang opportunities na gihatag sa Ginoo. Faith always responds in the present. Dili someday, dili tomorrow, karon. Obedience happens today. Repentance happens today, mga kaigsunan. Basig ugma pa ka mag-repent, nya karong adlaw, mga kaigsunan, ang opportunity na gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Salvation happens today. Amen? Ayaw paghahia imong kasing-kasing. So how to respond deception of someday? So adunay pipila ka mga butang mga kaigsunan. How to respond the deception of someday? Number 1, live with eternal perspective. Sa atong main text mga kaigsunan, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Right understanding. Ayaw ibutang sa ang imong kinabuhi. Nining kalibutan na mga kaigsunan. Kinahanglan makabaton kita kaalam diha sa Dios. The brevity of life tungod kay usahay nagakount ta og years. Every day is a preparation for eternity. Amen? Every day is a preparation for eternity. Ask to the Lord, Lord, would you have me today? Would you have me to do today? Mga kaigsunan sa itong kinabuhi. Unsa may akong buhaton karong adlaw? Kung nangalagad ka sa Ginoo, Lord, unsa may akong angayan pang ipagamit diha sa imo, Lord? Ang imo bang resources, ang imo bang intellect, o ang imo bang ginabuhi, mga kaigsunan? So ask the Lord because every day is a preparation for eternity. Daily, someday, mga kaigsunan. And number 2, depend on God's grace daily. Gracias Ginoos matag adlaw. In Lamentation chapter 3 verse 22, because the Lord's great love, we are not consumed. Amen. Praise God. Ing na imong katapat na salamat sa Ginoo. Ni apata karon, pikpika. Oh, na apata karon. Wa patagi consume mga kaigsunan tungod sa grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. God supply strength today, obedience mga kaigsunan. Not tomorrow excuses sa atong kinabuhi. Gisupply sa Ginoo yang mga pagkinahanlan nato nining adlaw gisupply sa Ginoo. God supply strength. Bag-ong kusog nato karon. Taliwala sa atong kabisi sa tibok semana, pero salamat na nakadayeg tas Ginoo karon. Naa pa karon kusgan pa. Amen. Praise the Lord.
ingana mga kaigsunan, atong gina-enjoy. And that's why ayaw karon adlaw mga kaigsunan sa matag adlaw atong nasinati ang grasya sa Ginoo. So ayaw pag-excuse sa mga opportunity na gisalig sa Dios. Maunay atong response diha sa Ginoo mga kaigsunan. Tungod kay tomorrow, it's not an excuse mga kaigsunan. Today, atong gi-enjoy ang grasya sa Ginoo. Amen. Ang kaluwasan sa Ginoo atong gi-enjoy kada adlaw sa atong kinabuhi. And number 3, make today's priorities God's priorities, mga kaigsunan. Unsa may mga priority sa Ginoo, usahay ang atong mindset sa kalibutan ba ulahin na ang Ginoo. But the word of God in Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Unsa may imong gikinahanglan? Good health, provision, salvation. Seek ye first the kingdom of God. Yan ha sa imong kinabuhi. Amen. Today's priorities, God's priorities. Himo ang priority ang Ginoo sa imong kinabuhi. Sahay man god liter na ang Ginoo. Diha lang ka Lord, makasabot bitaw ka Lord. Unya na lang Lord. Ingon pa sa lamentation Lord. Ingana ba mga kaigsunan sa itong kinabuhi? Make God's our priority sa kinabuhi. Amen? Schedule your life around God's will, mga kaigsunan, sa itong kinabuhi. And number 4, practice immediate repentance. Maunay atong response ni ining gitawag og deception sa someday. Practice immediate repentance. Tungod kay ngatong Dios grasyoso in 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just will forgive us our sins as purify us from all unrighteousness. Ikaw naglingkod karon na naa kay gitseris na sala sa imong kasing-kasing, naa kay gihambin karon sa imong kasing-kasing, nawa nimo kapangayuig kapasayloan today. Mga kaigsunan, immediate response, immediate repentance, mga kaigsunan. Tungod kay mao lagi, wa ta masayod unsay mahitabo. Unya ayaw ipahiluna, mga kaigsunan. Kay wa ta masayod unsay mahitabo unya ug sa ugma. Practice immediate response. Don't let sin remain overnight diha sa imong kinabuhi. Quick repentance keep the heart tender. Amen. Mao na nining kabuntagon mga kaigsunan. Tinguhaon nato mga kaigsunan ang mga opportunities pasinati sa Ginoo. Stop seeing someday, later, spiritual growth. Spend time with God daily. Repent immediately. Obey quickly. In ministry, share the gospel today, not tomorrow. Serve faithfully today, mga kaigsunan. Use your gift today. Invest discipleship today, mga kaigsunan. Make your life as an influence to eternity, mga kaigsunan. In your family, mga kaigsunan, pray together today. As for me and my house, we will serve the Lord. Encourage today your family and lead spiritually. Diha sa imong pamilya, mga kaigsunan. So the greatest danger of someday, mga kaigsunan, the Bible repeatedly emphasizes today, mga kaigsunan, not tomorrow. Today, teach us to number our days. Today, do not boast about tomorrow. Now is the day of salvation. Diha sa Ginoo, mga kaigsunan. So don't deceive someday diha sa atong buhi na Dios, mga kaigsunan.